Inilarga na nga ng mga guro at empleyado ng Holy Angel University ang tigil trabaho isang araw bagong itinakdang pagbisita dito ni Pangulong Benigno Aquino III at Manuel V. Pangilinan, Chairman of the Board of Trustees ng Universidad. Pero ang labis na naapektuhan ng mga mag-aaral na naiipit ngayon sa Sigalot. Merong itong epekto sa amin kasi nagugulo yung klase namin bilang estudyante, kaya dapat wala na lang pasok. Nakakagulo sa klase. Lahat ng professors nandito or mga regular. Bakit lahat ba ng mga substitute namin marunong magturo or ganun kagaling na magturo? Nadidistract po yung mga klase nila. Tulad po ngayon, marami pong hindi pumasok dahil po sa strike. Pero nauunawa naman ng mga estudyante ang ipinaglalaban ng kanilang mga guro. Siguro 1 year na po yung yung proseso, pero wala pa rin pong nagagawa. Kaya po siguro naintindihan din po namin kung bakit nila ginawa yung strike na to. May pasok po kami ngayon, bakit kailangan na yung mga professors namin na nandito sila ngayon nag-strike, bakit hindi na lang po nila bigay yung sahod na nararapat sa kanila? Ginagawa naman po nila yung trabaho nila. Nakapaikot ang mga guro at empleyado sa gitnang eskwelahan, bitbit ang mga placard at tarpaulin na nagpapahayag ng kanilang mensahe. Naglagay din ng mga tent ang mga guro at empleyado, tanda na kahandahang manatili sa piket hanggang ibigay ng HCU ang kanilang benepisyo at dagdag sweldo. Bumusina din ang mga sasakyang dumaraan sa harap ng piket bilang pakikisa sa tigil trabaho. May mga estudyante ding nakaisa sa piket habang ang ilan ay nanonood sa protesta ng kanilang mga guro. Tinangkang buwagin ng mga security personnel ng HCU ang piket sa gate papasok ng HCU. Alamin ninyo ang batas! Alamin ninyo dapat ang ginagawa nyo! Ano naman sila? Ang bakod, yung tali namin. Ang ano nyo yan, yung bakod na yan, yung matrikula dyan, kapag pag-aari ng eskwelahan at pag-aari ng mga bata. So, ibig sabihin, walang sino man ang pwede magtanggal, maliban na lang po ang mga bata. Okay, kami ang naglagay dyan. Habang maingay sa labas ng universidad, sa loob nito ay tuloy ang klase ng mga mag-aaral at mga aktibidad ng mga estudyante. Yung strike namin na ito, pinag-isipan po namin ito ng mabuti kung kaya today, dumating kami dito, nakahanda na po kami. Kasama doon sa consideration namin yung kung tatagal ng 1 buwan, 2 buwan, di ba? Nandoon po kami, pero we're praying na sana hindi naman umabot ng napakatagal ito. We have no choice, wala na kaming atrasan but to stage a strike. So, that is legal. At yun lang ang remedy namin. Dagdag pa ng mga opisyal. The ball is now in the hands of the management. Maliwanag sa kanila kung ano yung hinihingi namin. Recomputation plus supporting documents. Ayon naman kay Edna Mariza Santos, Assistant to the President at Human Resources Management Officer ng HCU, regular ang pasok at trabaho sa gitna ng tigil trabaho. Nabigyan din sila ng substitution arrangement. So sila ang nagmaman sa classes ng mga faculty who decided to join the strike. We will face this matter in the legitimate forum. So voluntary arbitration is one consideration they presented to us, to which we said no. Ipinapasa namin sa kanila ang solusyon. In the first place, kasi Jeffrey, in the previous occasion that we've talked, nasabi ko sa inyo na i-release yung hinihiling nila na original amount ng incremental proceeds, provided i-withdraw nila yung ULP. Huling nagkaroon ng tigil trabaho ang Hauteo noong taong 1987 dahil rin umano sa usapin sa pasahod at benepisyo ng mga guro at empleyado. Ako si Jeffrey Gomez, alerto, alisto sa pagbabalita.